Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, sign na napaamo mo na nga yung amo mo or nakuha mo na yung loob nila or alam mo yon, ano na sila sa'yo, yung kampante na sila sa'yo. So ang mga sign is unang-una, hindi ka na nila parating sinisili pagka nagtatrabaho ka. Hindi ka na nila parating binubulaga kapag alam mo yung dahan-dahan silang kikilos kapag alam nilang nananahimik yung kung anong meron dyan. Yung hindi ka nila naririnig na kumikilos. Yung iba is pagka ganyan lumalabas agad, hinahanap yung katulong, ganyan-ganyan. Kasi nga gusto nila patrabahuin ka pa uli. So kapag hindi mo pa nakuha yung loob ng amo mo, medyo papahirapan ka nila. Maraming utos and then walang tiwala. So, lahat is puro bintang sa'yo. Alam mo yon, sa akin, ganyan dati. Kahit hindi ko ginawa, sa akin napupunta yung sisi. Buti na lang kamo, nandyan yung amo kong babae. Kasi nung bago pa ako, nasira yung sa sink yung sa pinakababa, yung daluyan ng tubig, yung sa sink, diba? Tas dito. So, diniin ng bata. Buti na lang kamo nung time na yun, hindi ako yung nagpahugas ng kamay sa kanya. Yung nanay, nakita yung ginawa niya. Tapos hindi na yun umangat. Bumao na. So, hindi na bumababa yung tubig. Tapos, nagalit na yung amo kong babae. Nagalit na. Pinagalitan niya na yung bata. Umiiyak na yung bata. Tapos, lumabas yung tatay. Sabi niya, bakit? Ano nangyari? Sabi yung ganyan, ginawa ng bata. Sabi ng nanay. Narinig ko, sabi ng tatay na, baka naman hindi siya yung gumawa niyan, baka yung katulong natin, gumanon siya. Tapos, nagalit yung babae, sabi, wag kang magbintang kasi ako mismo yung nagpahuga sa kanya nung tinulak niya yan. So, yun yung medyo sumama yung loob ko ba, kasi bago pa lang ako noon, kasi kahit hindi ako yung may gawa, ako yung napagbibintangan, tapos yung sa pintuan, hindi ko nga alam kung paano yan gawin. Yung amo kong babae, nung bago ako, nilalak niya yung pinaka main door, hindi niya tinuro sa akin kung paano yun gawin, kung paano anuhin. So, meron pa pala aside sa hindi ko na siya mabubuksan pag nakalak dun sa taas, parang may kunting pinipindot para malak. So, nung una ginagawa yun ng amo kong babae, baka iniisip niya tatakas ako, pagkatulog sila sa gabi, ganyan. So, nilak niya. Ngayon yung amo kong lalaki, lalabas sana nung gabi. Ako, na din, tapos na ako magtapo ng tapos, sabi niya, bakit sarado to, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi ko alam, sir. Sabi ko, ganun. Kasi, tapos naman na ako sa mga gawain ko, maliligo na ako. Sabi niya, kanina naman, nakapasok pa ako dito nung alas 7, nung pagdating ko galing sa sa trabaho, Tapos, wala namang lumabas, gumanon siya. So, parang ako na naman yung tinignan ko siya. Sabi ko, wala talaga akong ginawa dyan sa pinto. Promise, gumanon talaga ako sa kanya. Parang nagulat siya ba na kaya kong sumagot sa kanya. Pinipikon mo kasi ako Pagka sinabi kong wala. Ginanon ko siya. Kasi medyo mataas siya sa akin konti. Wala talaga ako dyan ginawa sa pinto. Promise, ganyan. So, tatahimik siya. Tapos, may kinalikot siya. Napindot pala dito sa baba. So, yung una kasi, sinasarado yun ng amo kong babae. Pero ngayon, wala na siyang pakialam. Hindi niya na sinasarado. Ganyan. So, mga sign na mabait na sa'yo yung amo mo, nakuha mo na yung loob. Unang una is, hinahayaan ka na nilang magtrabaho, hindi ka na inuutusan na gawin to, ganyan. Kung hindi naman importante, yung hindi ka pa ulit-ulit ba na sinasabihan na, gawin mo to, kahit yan naman yung routine mo araw-araw, pinapagawa pa din sa'yo. Yan. And the next is, kapag hindi ginawa ng amo ko yan sa akin, yung kapag day off ko, doon ako raratratin. Marami akong kakilala, subscriber, kaibigan, na yung day off nila, tsaka sila saka sila bugbugin ng chat. Hindi mo pala nilinisan yung ganito. Yung day off mo, yun na lang yung time na yung utak mo makapagpahinga. Yung madam mo sa bahay, hinalungkat yung mga gawain doon na hindi mo naman, hindi ka pala na ganito. Syempre, day off niya, bakit niya gagawin yun? So, nung kahapon naman malinis, ganyan. So, ayan yung ayoko na amo. Yung kapag day off ko, sinisira mo yung araw ko. Ayoko ng ganyan. So, yun, minsan hindi nila nire-replyan, tas nagtatanong daw, bakit hindi mo nire-replyan yung chat ko? May sinasabi ako dun, may concern ako sa'yo. Tapos, sabi nila, akala ko dumating na yung amo ko, sabi nila, nasa day off ako, sasagutin kita kinabukasan kasi hindi ko na day off. So, wag nyo sanayin yung amo nyo na kapag day off nyo,
niraratrat kayo tas re-replyan nyo, masisira yung araw nyo. Kaya yung iba, ini-off nila yung cellphone nila. Next is, mapansin mo na mabait na sa'yo yung amo mo. Ano na siya, parati na siyang, palabigay na siya. Ayan, mahilig na siya magbigay. So, nabigyan na ako ng bag, yung gentlewoman, yung kakauso lang niya na, 2 years ago. Yun yung time na sumikat yung gentlewoman na bag. So, bumili siyang 2, isa sa akin, tas isa sa kanya. Yun, regalo niya sa akin ng birthday ko. Tapos nung unang hindi pa kami masyadong close, nag-away pa kami nung Chinese New Year, yung bigay niya sa akin is 200 lang. Sa 2 red packet, tagi-100 yung laman. Pero netong pangalawang buwan ko na, tig 500 na yung laman ng red packet. So, tapos nung birthday ko nito, binigyan niya ako ng 500. Tapos binigyan niya ako ng Tory Burch na sandal, na doll shoes. Ayan, sobrang ganda, inuwi ko na sa Pinas. And then, binibigyan niya ako ng pouch, yung sa Bulgari, 2 peraso, tas may mga, yung kit-kit nun sa loob. Libre daw ata yun sa, sa first class, yung sa pinaka, talaga, business class na, ng eroplano pa Kuwait. So, yun, binigay niya sa akin. Ang ganda. Tapos, ano pa ba? Mahilig siyang magbigay na ngayon ng pagkain sa akin. Yung mga snack-snack nila, kahit konti lang yan, nagbibigay siya. Tapos, dati, halimbawa, yung isang pagkain, isang chips, bubuksan nila. Bibigyan lang ako ng bata ng isang ganto. Pero ngayon, hindi na ganon yung bigay niya. Isang pack na. So, kada bakasyon nila, pag kasi hindi naman sila nawawala ng pasalubong pag uwi, may isa talaga akong plastic dyan or isang pack or isang balot na para talaga sa akin. Dati hindi ganyan. Yung iaabot lang sa'yo yung pagkain ng 1 peraso. Tapos parati siyang pumupunta sa kusina. Tapos pagka kumakain sila, pumupunta siya doon, binibigyan niya ako, ganyan. So isang beses nga, nagvi-video ako, tapos pumasok siya, tinaob ko lang yung cellphone. Ayan. So, yun, bumabait na yung amo ko. And ngayon guys, nasa camping yung alaga akong bata. Hindi siya dito matutulog sa bahay. Ewan ko saan matulog yung bata na yun. Nasa bundok ata yung bata na yun. So, yung amo ko, hinatid siya kaninang umaga, tas umuwi sila mga 10:00. Pinakita niya sa akin yung picture ng bata. Ayan, look Jen, mahilig siyang ganyan. Mahilig niyang ipatingin sa akin yung achievement ng anak niya. So, para kasing tinuturing na talaga nila akong pamilya. Parang ate na ako ng bata. Parang kapatid na talaga. Ayan. So, pagkatapos nun, umalis na naman sila. Hindi pa sila umuwi hanggang ngayon gabi na. Tapos nag-message siya sa akin ngayong gabi na, Jen, hindi kami kakain dyan ng hapunan. Kumain ka na dyan, maligo ka na, tapos pumasok ka na ng kwarto mo, magpahinga ka na. Wag mo na kaming antayin. So, ang ginawa ko, sinarado ko na lang yung kortina doon sa kwarto nila, inasikaso ko na para, pag uwi mamaya nila, matulog na lang sila. So, yun na lang yung magagawa ko. Tapos nag-thank you ako sa kanya. Salamat kasi maaga mo ako pinagpahinga. Wala akong ginawa buong araw. Pagkatapos ng trabaho kong mga 2:00, natulog ako. Tapos, nagising ako 3:30. Tapos, tulala ako. Wala akong magawa. Pinalitan ko ng bedsheet yung higaan ng bata. So, wala na akong ginawa pagkatapos. Naupo na lang ako hanggang 7:30 ng gabi. So, wala talaga akong ginawa. Ang sarap pala ng buhay ng mag-asawa lang tas walang bata, no? Ang sarap pala. Pero kaya sila kumuha ng katulong dahil sa bata eh. Ang tahimik pala ng buhay ko. Tas nagdi-date lang sila. Ito lang kasi yung unang beses pagkatapos ng 7 years na pag-aasawa nila. Ito lang yung unang beses na lumabas sila na yung bata. Hindi nila kasama buong araw. So, nagagawa lang nila yan kapag linggo. Inatid nila yung bata sa akin sa gabi. Ayan, tapos uuwi sila mga 3 hours or 2 hours lang sila sa labas mag-date. Pero ngayon, buong araw silang sa labas. Na-enjoy talaga nila na wala yung bata. Ayan, so, isa pang nakuha mo na yung loob ng amo mo. Kampante na sila guys. Tawag neto. Yung mga pera nila is nagkalat na minsan may mga 1,000 na nandiyan, nakaipit, ilang buwan nang nakaipit dyan. So, kung magnanakaw lang talaga ako, nakuha ko na yun. Siguro mga nasa 5,000 sa isang papel yung sa kabila. Yung mga maleta nila, may mga nakaipit dun sa insurance na 5,000 each. So, 3 maleta yun. May mga laman. Kung magnanakaw lang ako, kinuha ko na. Kahit dito sa kwarto, yung
baby, ano ba yun, yung sa bata, yung sa mga buwan pa lang na bata na baby carrier, yung bulsa is may mga pera. Ewan ko, pamahiin ata yan nila. Pero hindi ko talaga pinapakialaman. So, yung amo ko, kampante na hindi talaga ako nagnanakaw. Kaya ni minsan, hindi niya ako pinagbintangan na ganyan-ganyan, na hinanapan niya ako ng gamit na nawawala, especially mga ganyan. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi talaga, kahit doon sa bahay ng matanda, pinapapasok ako ng bata sa loob ng kwarto ng matanda. Sabi ko, hindi ako papasok dyan. Hindi ko pinagtatrabawan tong bahay na to. Dalawa kaming katulong dito. So, kung may nawala man dyan at ang yung isa yung kumuha, porket pumasok ako dyan, mapagbibintangan ako kasama. Kaya hindi ako papasok dyan hanggang sa mag-resign ako dito o lumayas ako sa bahay nyo, hindi mo ako makikitang pumasok sa kwarto ng matanda. So, yun. Talaga. So, buti na lang kamo, mababait na din sila. Sa pagkain lang kuripot, pero sa trabaho hindi talaga ako pagod. Maliban na lang kung may mga activity yung bata, ganyan. Pero, nakikita naman nila na hindi naman ako nagrereklamo. Ayan, yun yung kinakatuwa nila. Hindi ko inaano yung trabaho ko ba. Talagang kung may trabaho, trabaho talaga. Hindi ako mapili, hindi ako maarte, hindi ako mareklamo, hindi ako nakasimangot. Pag trabaho, wag mo lang akong ano-anuhin, salitaan ng masama. Yun yung ayoko. Pero kung trabaho, kung kahit gaanong late man dyan, basta trabaho, walang problema sa akin yan as long as konsiderasyon lang. Kaya natutuwa yung amo ko siguro sa akin, give and take ba, pag may time na yun, pinapagpahinga niya ako. So, ano pa ba, sign na mabait yung amo mo, tinitiwala niya na sa akin yung bata, iniiwan niya na yan, ayan, hinahayaan niya akong magturo sa bata, and then, ano pa ba, yung decision ko is nagmamatter. Katulad ngayon, bumili sila ng kettle or yung heater, yung water heater or water kettle, ayan, so, tinatanong niya ako kung alin doon yung bibilhin. Pinapasukat niya sa akin kanina yung taas ng ng kettle, ganyan, yung cabinet, ganyan. So, sa huli, yung decision ko yung nakuha, yung nasunod yung yung maliit nga yung pinapabili ko sa kanya. So, at least, alam mo yung nakakatuwa kasi part na ako, sinasama na nila ako sa pamilya nila. So, sabi nga ng amo kong lalaki, 4 na daw kami dito na pamilya, yun yung sabi nila sa akin. So, sabi niya, paano bang pagkakasabi ng amo kong lalaki? Basta ganun, 4 na daw kami dito sa bahay na magpamilya. So, sabi niya, ito daw yung pinakaano namin. Ayan. So, sinasama na talaga nila ako. Turing sa akin ng amo kong lalaki, kapatid na bunso, ganyan. Yung amo kong babae, ganun din. Kasi, minsan hindi pa kami nag-away ng amo kong babae na sagutan, hindi pa talaga. Kasi pag sumagot ako, tumatahimik siya. Halimbawa, sisitain niya ako, nagpunas ka na ba ng mesa? Sabi ko, yes ma'am, hindi mo nakita. Bastos talaga ako. Gumano na lang siya pagkatapos. Tapos yung amo kong lalaki tumingin. Gumanon lang. Ay, hindi na sila nagsalita. Ako, diretso sa kusina balik. Gago talaga ako dati. Wala talaga akong galang. Buti na lang ngayon, umano-ano na. Kaya siguro, tumino na din yung amo ko. Hindi na ako masyadong sinisimangutan nung bago ako ganun. Kasi siguro, naano niya na din na yung ugali namin, nagka-compatible na ba. Nung una kasi nagsasalpukan pa kami. Parehong maldita. Ayan, buti na lang kamo, medyo naintindihan niya na yung ugali ko. Vocal lang talaga ako kung ano yung gusto kong sabihin. Sinasabi ko talaga. So, naano naman nila yan. Minsan hindi pa ako napagalitan ng amo kong lalaki. Yan. So, ayan lang guys. Sana may nakuha kayong aral. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.